Isang mapayapang araw sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa ating programa. Tayo po ay nasa Margo TV Philippines sa programang Balitang Bayan sa Tanghaling Tapat. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Tayo po ay muling magsamasama sa ating pong balitaan at talakayan ngayon pong Tanghaling Tapat. Kumusta po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang isa sa issue na, alam mo, nung Sabado nagkaroon tayo ng isang mahalagang pagpupulong, yung media forum natin nung Sabado. Medyo nahuli ko lang nabasa pagkatapos po natin na magsampa ng kaso, kasama po yung ibang mga nagreklamo laban po sa Speaker of the House at sa iba pa mga opisyal ng ating pong gobyerno, nagsimula ng manira, siraan po yung ating organisasyon, yung Citizens Crime Watch. Matakin muna, may ipinost po na sinasabi na tayo ay may mga transaksyon sa DPWH at may modus tayo para makakuha ng pera. May mga scheme pa silang sinasabi. Although yung logo ng Citizens Crime Watch na kanilang pinakita ay iba doon po sa ating ginagamit na logo. Nais po nating linawin, kung sino ka man, hahanapin ka namin, pagkat hahabulin ka namin hanggang sa korte sa ginagawa mong paninira, na kami po sa Citizens Crime Watch, ito pong organisasyon na ating hinahawakan, kasama ko po si Atty. Ferdinand Topacio, wala po kaming engagement sa DPWH bilang observer. Wala po kaming transaksyon na ginagawa sa DPWH, kaya napaka-imposible. Even pwede po kayong mag-imbestiga. Pwede po kayong magtanong sa DPWH kung ang isang Jigs Magpantay ay pumupunta po sa DPWH para lang makipagtransaksyon o manguha ng kontrata para makakuha ng porsyento. Wala po kami ganyan. And do you think, Atty. Topacio, isang kilalang abogado, magtsatsaga sa ganito o papasok sa ganitong transaksyon para lang mang-scam o manguha ng pera o mamursyento dyan po sa DPWH? Hindi po namin ginagawa yan. Although naniniwala kami na meron pong gumagawa niyan. Merong gumagawa niyan na ginagamit po ang kapareho na halos namin pangalan pero hindi po kami. At matagal na namin po itong pinapaimbestigahan sa DPWH na sana ay wag nilang tangkilikin ang ganito mga transaksyon ng grupong ito, pero hanggang hindi ko maintindihan naman dito sa DPWH. Tama po yung sinasabi na may kakontak, may koneksyon sa mga dating mataas na opisyal ng DPWH. Meron. Ang isa, ang apelyido niyan, dating direktor ng isang opisina diyan po sa DPWH. Ang apelyido Ocampo, Director Ocampo, alam na alam niyan sa DPWH. Sino ang kakontrata niyan? Sino ang kausap niyan? Isang nagngangalang batalya na ginagamit din ang Citizens Crime Watch. At ang kanilang kakutsaba diyan sa DPWH, isang mataas na opisyal ng DPWH na may apelyidong Bernardo. Noong pa namin niya pinapaimbestigahan, pero hindi po nakakakuha kami ng malinaw na report kung ano po ang nangyari doon sa investigasyon, kung meron man silang ginawa. Pero kaklaruhin po natin, ito pong grupo po natin sa Citizens Crime Watch, kasama ko po si Atty. Ferdinand Topacio, wala po kaming engagement sa DPWH. At wala po kaming mga kontratang pinapasok sa DPWH. Sana malinaw po yan. At kung mayroon man, imbisigahan po dyan sa DPWH kung sino po ang grupong yan. But definitely, kami po ni Atty. Ferdinand Topacio, wala po kami kinalaman sa anuman na transaksyon dyan sa DPWH. Although meron po kaming tinatawag na Bantay Public Works Task Force, hindi po kami pupunta dyan sa DPWH, pero pinupuntahan po namin ang mga lugar na may proyekto na isinusumbong po sa atin na mayroong diferensya o kaya may anomalya. Yan po ang ating ginagawa. Ba't yan po manguha ng pera, makipag-usap sa mga kontraktor, hindi po namin ginagawa yan. Ay sana po, klaro dito, but definitely, nag-usap po kami ni Atty. Topacio, hahanapin po natin kung sino nag-post na yan at hahabulin po natin sa husgado.